Ang bayan ng Rizal ang pinakamalapit na probinsya sa Kalakhang, Maynila. Pero may nakapagsabi sa Reporter's Notebook, may mga bayan dito na tila di pa rin naaabot ng palad ng pamahalaan. Isa na rito ang Sitio Malasya sa bayan ng Montalban kung saan naninirahan ang may 300 dumagat. Bihira ang mga bumabiyahe patungong Sitio Malasya, Montalban, Rizal. Magtatanghali na nang kami makarating sa Barangay Apia. Ay, malalim na. Sarap ng tubig, lamig. Hindi pa nagagalaw yung ilog dahil wala pang mga taong dumadaan at pumupunta rito. Ang nag-iisang tulay papunta sa tirahan ng mga dumagat, sira na at hindi na madaanan. Matapos ang 3 oras na paglalakad, sa wakas narating na rin namin at ayan, tanaw na ho namin yung eskwelahan ng mga dumagat. Tanging mga lampara lang ang nagbibigay ng liwanag sa mga tahanang tuwing gabi. Inabutan naming patulog na si Luisito Doroteo, ang pinuno ng sityo ng mga dumagat dito sa Malasya. Hindi pa naghahapunan ng kanyang mag-anak. Ang mga baon namin, inihanda namin para may pagsaluhan ang pamilya. Naghanda rin sila ng pangmeryenda. Yung mga tao dito hindi pa nakaranas ng kuryente o ilaw sa gabi. Sa generator nga lang, hindi pa ako nakakarinig ang tulog ng generator ng tiga rito. Kaya mamaya kung bubuksan nyo ang ilaw, baka si chairman biglang nagka-ilaw Kaya magtataka sila ngayon. Si Jose Lumer Bueno, 83 years old, ang pinakamatandang dumagat sa Malasya. Sa haba ng panahon ng kanyang paninirahan dito, wala raw nagbago sa takbo ng buhay ng mga dumagat mula pa noong panahon ng kanyang mga ninuno. Parang kami ay kinalimutan na binabaliwala ng aming mayor sa Montalban. Bakit to kaya nangyayari yun? Siguro baka sa layo namin sa bayan, isa pa walang karsada, yun, hindi kami naaasikaso. Ayon pa kay Chieftain Jose Lumer Bueno, kung panahon raw ng eleksyon, nilalapitan sila ng mga politiko para humingi ng suporta. Pero ni isa sa mga nangampanya, hindi pa nakarating sa lugar nila. Dahil kami naman tuwing butuhan, kami bumubuto. Maski na bahayang mga ilog kami lumalangoy para kami makabuto lang. Pag yun ang mga aming kailangan, na kami tulungan nila, ay hindi naman kami tinutulungan. Kinabukasan, simula ng araw ng mga dumagat dito sa Malasya. Simple at tahimik ang pamumuhay ng mga tao rito, pero may nakatagong pait ang kanilang buhay. Nakilala ko ang 16 anyos na si Gwendolyn. Grade 5 na sana siya kung bukas lang ang pampublikong Malasya Elementary School. Dati may non-government organization na tumulong sa mga batang katutubo para matuto silang magbasa at magsulat. Pero wala raw itong saysay dahil di rin naman ito kinikilala ng DepEd. Pag bumababa raw ng kalawis, sa grade 1 wa daw mapapasok ay dito daw grade 5 wa na, doon daw grade 1 wa. Sa tanang buhay niya, di pa raw siya nakahawak ng report card. Wala kasing teacher galing sa DepEd para sa mga katutubo. Ito na ang itsura ng Malasya Elementary School.
Sira ang blackboard, ang mga upuan, at nabubulok na ang kisame sa mga silid-aralan. Higit sa lahat, wala na ring teacher. Ang sumbong sa akin ng mga tao, pirmahan nyo to sa dulo ng pangalan nyo na ginawa ko at may rasyon tayo, may goods tayo, sabi ng teacher. Yung pala, hindi rasyon. Yung pala yung parang petition na para maalsan sila ng teacher. Palibasan di marunong bumasa ang mga tutubo, pinirmahan. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin ang mga tulad ni Gwendolyn na makapag-aral. Ngayon ako makatapos ng pag-aaral. Gusto mo maging? Gusto ko yung maging isang teacher. So, ano, Bakit mo gusto maging teacher? ay, ibig ko makatulong sa aking magulang at makatulong pala sa mga iba dito, sa mga kabataan dito. Pagtatanim ng gulay ang tanging ikinabubuhay ng mga taga-sitio Malasya. Pero kapag masama ang takbo ng panahon, gutom ang inaabot nila. Problema din sa mga taga-Malasya ang kalsada patungong bayan. ₱300 ang bayad para sa one-way na biyahe. Lugi pa raw kung matumal ang bentahan sa bayan. Ay, naku. Ang ilog na katabi ng kanilang lugar ang tanging pinagkukunan nila ng tubig para pandilig, panligo at panginom. Ngunit kadalasan, ang iniinom nilang tubig ilog nagiging dahilan ng pagtatae at pananakit ng tiyan. Ganito ang nangyari kay Ginang Yolanda Cruz. Pinangangambahan niyang maapektuhan ang bata sa kanyang sinapupunan. Hindi na ho ako makabangon. Hanggang sa damit na ako dumudumi. Karaniwang sakit din ang malaria. 2 sa 6 na anak ni Ginang Yolanda ang kinapitan na ng malaria. Yun nung isa, nang ipanganak ko yun talagang patay na. Sa loob pa ng tiyang ko'y namatay na. Yung isa naman, 5 taon yun ang mamatay. Malaria ho naman. Dahil walang malapit na ospital o health center, sa albularyo at makalumang paraan inaasa ng mga dumagat ang pagpapagaling sa kanilang mga karamdaman. Kapag hindi madaan sa albularyo ang karamdaman, saka lang dinadala ng mga dumagat ang pasyente nila sa ospital. Ngunit kapag gabi, tumataas ang tubig sa ilog kaya imposibleng makabiyahe. Kung makabiyahe man, madalas ay inaabot sila ng malas sa daan pa lang. Ang unang asawa ni Mang Juanito, hindi na raw naisugod sa paggamutan ng magsuka ng dugo. Binawian ito ng buhay habang karga nila sa duyan papuntang bayan. Dinuya namin. Ay pagdating namin ng Kalawis, ikakarga na sana namin sa jeep, ay patay na. Hindi na lang namin kinarga at humanap na lang kami ng balsamo at binabalsamo na lahat at binalik sa Apia. Para makapagpagamot sa ospital, mahigit 3 oras ang kailangang lakarin patungong Sakayan at mahigit 1 oras na biyahe naman papuntang Kogyo sa Antipolo. Pati paglibing ng mga yumaong kamag-anak, dito na rin sa bundok ginagawa. Pinulong ni Kapitan Doroteo ang lahat ng dumagat sa lugar. Ipinabot nila sa mga kinauukulan ang lahat ng kanilang mga hinaing at problema. Di na raw kasi nila matiis ang tila pagbabaliwala sa kanila ng gobyerno. May 300 dumagat na permanenteng naninirahan sa sitio Malasya na naghihintay ng katugunan ng lokal na pamahalaan. Kumpleto yung aming programa. Kaya lang dito, dahil nga doon sa layo at hindi pa namin marating, meron talaga akong pag-amin na meron hindi pa namin talaga nabibigay lahat yung mga serbisyong nakukuha ng iba. Malinis na tubig, disenteng hanap buhay, pagkain sa hapagkainan, edukasyon, at doktor na sasagip sa kanilang buhay. Ito ang hiling ng mga dumagat. Mga bagay na bahagi ng karapatang pantao ng bawat individual. Mga bagay na tila kinalimutan ng pamahalaan sa kanilang lugar.
Ako si Dan Campilan at yan ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.